Tandaan nyo, ang proseso ng batas, hindi overnight yan. Talagang tinatsagayan araw-araw. Talagang, pagkait wala ka ng panghawakan, basta't yung will mo nandyan, dapat ituloy mo na ituloy yung investigasyon at pagpupursige ng kaso. Nung dumating kami, nung June 30, pagdating ng July 1, pumasok na ako sa opisina, yan ang unang gumulat sa akin na kaso, sumambulat kagad yan. Anong gagawin sa Missing Sabongero case? So nangangapa kami dyan. Napakahirap dyan, simula namin dyan. So, tinaga namin yan. Imagine, at that time, wala kang makuha sa pulis na kahit anong bagay na tulong. Kasi may transition pa di ba? Wala kang makuhang tulong. Bakit? Nakita nyo ngayon, yung warrant of arrest. Sino ngayon ang nakakulong? Anong mga trabaho niyan? Puro pulis yan di ba? Talaga mahirap pa pinagdaanan namin dyan. So, ang lesson natin dito, para itong flood control, para itong mga corruption dito, cases, dapat araw-araw lang trabahuin mo. Don't give up on anything. That's the lesson that we learned here. Magkakabunga yan pagka tsinaga mo talaga. So, 43 months in the making, finally, may warrant of arrest na sila. Di ba? Iyan ang sinasabi natin na proseso ng batas. Minsan, mabagal yan, pero pag talagang prosigido ka, at talagang aaraw-arawin mo, makukuha mo rin yan. So that's what we're talking about when it comes to due process. Due process is important because you have to protect the rights of people. Constitutional rights yan di ba?